Amen. Praise the Lord. The word says in Matthew chapter 11, verse 16 to 19, "But to what shall I compare this generation? It is like children sitting in the marketplace and calling to their playmates. We played the flute for you, and you did not dance. We sang a dirge, and you did not mourn. For John came neither eating nor drinking, and they say he has a demon. The Son of Man came in eating and drinking, and they say, look at him, a glutton and a drunkard, for a friend of tax collectors and sinners, yet wisdom justified by her deeds." Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Kung saan ang salitang ito ay pinahayag ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesus, doon sa mga tao sa Israel. At kung saan pinapahayag niya yung spiritual condition ng mga tao sa Israel. At even hanggang ngayon, yung spiritual condition na kung saan yung mga tao ay baliwala yung salita ng Diyos. Binabaliwala yung mabuting balita, yung pinapahayag ng ating Panginoong Hesus. At even ng ating mga kapatid na naghahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang dakong lugar. Amen. Kung saan ay makita po natin kahit saan, sa TV, sa lahat ng social media, sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, sa any social media na kung saan ay pwede ka pong maghayag ng salita ng Diyos, makapagbahagi ng video. Andun po makita po natin yung mga kapatid na walang sawa po na naghayag ng salita ng Diyos. Yun po yung pagpapakita na kung saan ay may mensahe po yung ating Panginoon. May importanteng pinapahayag yung ating Panginoon na kung saan dapat nating pakinggan. Isa buhay, isa puso, at kung saan ay diyan po natin makikita na kung saan napaka-importante po na tanggapin natin yung ating Panginoon Jesus. Na siya po yung nag-alay ng buhay para po sa ating lahat, sa ating mga kasalanan, na kung saan ay wala po tayong kakayahan na maligtas yung ating kasalanan. Wala po tayong kakayahan na makarating po sa Diyos Ama. Kundi yung isang person, yung isang nagkatawang tao, isang Diyos lamang na kung saan siya pong makapagliligtas sa atin, yung walang bahid po ng kasalanan. At yan po yung ating Panginoon Jesus, nag-alay ng kanyang buhay para po sa ating lahat. Dito po ay pinapahayag ng Panginoon na kung saan ay nagpapahayag siya ng mabuting balita para sa kaharian, na kung saan the kingdom of God is at hand. Pero yung mga tao ay tinatawanan siya, ina-accuse siya na instead na siya ay tanggapin, siya ay binaliwala. Even man po yung mga mismo yung mga leader ng panahon na yun, the teachers of the law, yung mga Pharisees, amen, na sila mismo yung nagpapako sa ating Panginoon. Tinuligsan nila, pinipersecute yung ating Panginoon, pini-questions sa kanyang pagtuturo, sa kanyang pagpapagaling sa mga tao. Ganun po yung nangyayari. At ganun po yung halimbawa ng mga tao na yung puso po ay hindi po naayon sa Panginoon. Wala po silang leading ng banal na Espiritu. Amen. Na kung saan ay hindi nila kilala yung Panginoon, hindi nila na-identify na yung Panginoong Isus, siya pala yung tagapagligtas. Siya pala yung Misaya na dumating na sa mundong ito. Na dapat nating tanggapin, dapat nating kilalanin. Amen. And yan po natin makikita yung tunay na pagmamahal ng ating Diyos sa ating mga kapatid, na inalay niya yung kanyang anak, na alam niya sa kanyang sarili na kung anong mangyayari sa kanyang anak, yung hirap, yung hinagpis, yung pasakit doon sa cross ng Kalbaryo para po sa ating lahat, mga kapatid. Kaya yun po, kung gaano kahirap po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, na kung saan ay sinakripisyo niya yung kanyang buhay. Nagpakumbaba po siya, mga kapatid. Imagine, siya po ay anak ng Diyos, pero tinanggap niya yung calling, yung pagkatawag sa kanya ng kanyang ama para sa kaligtasan nating lahat. Kasi ay hindi po natin maranasan yung judgment ng Panginoong Diyos dito po sa mundong ito, mga kapatid. Dahil po hahatulan yung mundong ito, babaguhin ng ating Panginoon at yung kalangitan, kung saan ay nakurap po ng kasalanan. Simula po nung si Satan at ang kanyang mga tagasunod ay nag-rebelde po sa Diyos, sa ating Ama. Ganun po, mga kapatid. Kung saan tayo na walang relasyon sa Panginoon ay talagang iba po yung takbo ng ating buhay. Kagaya po ngayon sa ating panahon, makikita po natin napakagulo na po ng mundo, mga kapatid. Makikita po natin sa Nepal, sa Indonesia, marami pong mga bansa, even ngayon sa atin sa Pilipinas,
ating bansang Pilipinas na kung saan ang mga tao ay nagkakagulo na. No? Nakita nila yung korupsyon, yung hindi tamang paggamit ng pera ng bayan. No? At ang ginagawa ay dahil nga sa hangarin na mabago, no? Yung ating bansa na magkaroon ng magandang future, no? Yung ating mga anak, no? Yung mga tayo. No? Pero nakikita po ng mga tao na yung ating mga politicians, no? Yung ating mga leader ng bansa ay walang ginawa kundi magpapakasasa, no? Sa kaban ng yaman ng bansa. Pero kung titignan po natin mga kapatid, kahit sino man po yung may tungtong po, may luklok po sa ating gobyerno mga kapatid, pag pera na po yung pag-uusapan, pag pera po yung nakaharap po sa lamesa, milyon, bilyon, ang tao ay talagang magbabago mga kapatid. Wala po yung tunay na desisyon sa buhay. Pero kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, tinanggap po natin ng buong puso yung Panginoon, kung yung isang bansa ay may takot sa Diyos, kahit ano man po yung yaman na kanilang naharap po sa kanila, may takot po sila na magnakaw, may takot po sila na sumuway sa ating Panginoon. Ganun po, no? Na kung saan iba po yung tao na may relasyon sa Panginoon dahil may conviction po sa kanyang puso. No? Magkakasala man po siya pero hindi ganun po kalala. No? At humingi po siya ng tawad sa Panginoon. No? Maalala niya po na siya po yung nagkasala dahil nandyan po yung banal na Espiritu, nangungusap po sa kanya, yung salita ng Diyos. No? Nagre-reveal po sa kanya na mali pala yung ginawa niya, yung pagnanakaw. Amen. Ito pong isang halimbawa mga kapatid na kung saan ay napaka-importante po, no? Napakinggan po natin yung salita ng Diyos dahil may mabuti pong pangako yung Panginoon na pag tayo namatay, tayo po nawala sa mundong ito, no? Tinanggap po natin yung Panginoon. Meron pong magandang plano yung Panginoon. Meron pong buhay na walang hanggan na naghihintay po sa lahat po na tatanggap, sa lahat po na maglilingkod at tapat po na susunod po sa kanyang kalooban, na lumalakad po na naayon sa ating Panginoong Hesus. Yan po yung gusto parating po ng ating Panginoong Hesus. No? Pakinggan po natin, no? Pakinggan po ng tao yung salita ng Diyos. Dahil napaka-importante po, no? Kung saan ay lumapit tayo, tanggapin natin yung Panginoong Hesus. Dahil nga po, siya po yung daan, mga kapatid. Hindi po yung kung sinong leader po ng simbahan. No? Siya po yung pinto, no? Papunta po sa ating Panginoong Ama. Amen. Siya lang po yung daan. Wala na pong iba, mga kapatid. Kahit ano man po yung sabihin ninyo, no? Justification, kahit ano man po. Ang nangyayari po, bakit hindi po tayo, no, umuusad, no, hindi po nakakilala sa Panginoon dahil po sa pride, no, na kung saan kilala namin siya, no, nananalangin naman ako, kahit hindi ako sumasamba, kahit hindi ako nagbabasa ng salita ng Diyos, naggumagawa naman ako ng mabuti. Pero kung titignan po natin yung salita mga kapatid ay napakalayo po sa salita ng Diyos. Dahil po yung Panginoong Hesus, worthy po siya na papurihan, worthy po siya na sambahin po mga kapatid. Lalo na sa araw ng linggo, lalo na sa araw ng pagpapahinga or tinatawag na Sabbath day. No? Kung saan ay sambahin po natin siya, no? Na sit aside po natin lahat ng ating mga ginagawa. No? At kung meron man tayong mga kasalanan, kayong mga kasalanan, no? Ay, dapat pagsisiyan at tanggapin ng buong puso yung ating Panginoon. Tingnan po natin mga kapatid na nangyayari ngayon sa ating bansa, no? Sa ating palibot. No? Patindi ng patindi po yung nangyayari ngayon, no? Yung mga trahedya. No? Halos lahat ng bansa ay lubog, no? Sa baha. Halos lahat ng mga lugar, no? Lubog ng baha dahil po sa malakas na ulan, dahil sa malakas po ng bagyo. No? Yung ibang bansa ay nagkakaroon po ng mga wildfire, no? Kahit saang lugar. Lindol na napakatindi na hindi po natin naranasan noon. No? Nalala po ninyo sa Vietnam. Marami pong tao na dahil po sa kanilang desire na mabago po yung bansa, no? Talagang grabe po. Kung tutusin, gusto nilang pumatay. No? Kagaya po na ngayon nangyayari sa Nepal. No? Dahil nakikita po nila na hindi po maganda yung takbo ng kanilang panggobyerno. Nawa nila ay hinaras nila, no? Sinunog yung mga gusali. No? Pero ang totoo niyan mga kapatid, pag nakilala mo yung Panginoong Diyos, Panginoong Isus sa iyong buhay ng buong puso, no? Maranasan mo yung tunay na kapayapaan, no? Tunay na pag-ibig, no?
at provision. Dahil nga sabi niya nga po sa kanyang salita sa Matthew 6:33, "But seek first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kaya napaka-importante po mga kapatid na magbasa po ng salita ng Diyos. Hindi lang po tayo makinig sa mensahe, no? Kundi basahin po natin yung salita ng Diyos. No? Isa puso po natin, isa buhay po natin. Dahil doon po sa Biblia po, makita po natin yung mga promesa ng Panginoon pag tayo po tapat na naglilingkod po sa Kanya. Hindi ka po manghihina, hindi ka po no, mag-isip na kung ano man po yung gagawin mong masama. Dahil nandun po yung pangako ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya, encourage ko po sa lahat, no, na basahin po natin yung salita ng Diyos. At makita din po natin sa mga, halimbawa sa social media, ng mga testimony ng ibang kapatid. Meron po ako doon na na-bless po na isang kapatid na siya po siyang vlogger. No? At nung siya nagbasa ng salita ng Diyos, siya po na-encounter niya po yung Panginoon, no? Yung Holy Spirit, no? Nangusap po sa kanya yung salita ng Diyos at siya po iyak na iyak. No? Naalala niya po na kung gaano po kabuti yung Panginoon, gaano po kabuti yung ating Panginoon Jesus. No? At sinurrender niya po yung kanyang puso. At ngayon po yung kanyang pagbablog ay hindi po about sa kung anong kalokohan. No? Makita po natin na meron na po yung about sa Panginoon, no? Mensahe about sa Panginoon Jesus. No? Na kung saan ay marami pong mabago yung buhay din kagaya po niya. Kagaya rin po natin, no? Na yung magbabahagi po ng video ito, no? Hindi po sa kayamanan, no? Sa karangyaan or popularity. No? Binabahagi ko po ito dahil po sa atin na marami pong makakilala, marami po yung makarinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya dalangin ko po na marami pong mga kapatid, marami pong mga tao sa panahong ito, sa katapusan ng mundong ito, ay bumalik sa ating Panginoong Diyos. Kasi nakita po natin sa mga trahedya ngayon, no? Bawat trahedya, maraming taong namamatay na hindi nakakilala sa Panginoon. Na noon ay pinapahayagan ng salita ng Diyos, pero ang ginagawa nila, pinipersecute, pinapatay, pinaparusahan, binabaliwala. Parang nangyari, no? Nung dumating yung mga dilubyo, yung mga baha, lindol, no? Maraming namamatay. Yung mga taong namamatay, halos po dyan ay hindi po nakakilala sa Panginoon, mga kapatid. Kaya lagay niyo po sa inyong isipan kung gaano po importante yung pagtanggap sa ating Panginoon. Kaya panalangin ko po na marami po, no? Na makabot at ma-encourage po ng salitang ito. Buksan po yung isipan sa katotohanan. Kaya God bless po mga kapatid, din lamang po. Amen.